meron siyang dalang bolt cutter, pinutol niya yung padlock, binuksan ang pintuan, at pagpasok niya, lo and behold, ang laki ng ginto. Ganito kalaki yung nakita niyang kumikinang na ginto. At may mga jabante yung side nung monstrance. Monstrance ang tawag natin doon sa pinaglalagyan ng Blessed Sacrament. Mamaya makikita ninyo at mamaya ibe-bless ko kayo after ng final blessing doon sa monstrance na merong Blessed Sacrament. Kaya lumapit siya, binuksan niya yung salamin na casing, at nung kinukuha na niya yung monstrance na ginto, nakita niya, ano kaya ito? Bakit may sky flake sa loob? Bakit may biskwit, no? So, tinanggal niya. Tsaka iniwan doon, umalis siya. Kinabukasan, paggising ng mga convent boys, nakita nila nakabukas yung Blessed Sacrament Chapel. Kaya nagkagulo. Natakot sila. Tinawag yung pari, ginising, Father, ninakawan po tayo. At nung binuksan nung pari yung pintuan niya, sabi niya, anong ninakaw? Ninakaw po yung ating Blessed Sacrament. Naku, kinabahan siya. Kasi kapag nangyari po iyon, kapag na-desecrate yung Blessed Sacrament, sinasara ang simbahan. Kailangan mo nang magbayad puri, kailangan mo nang magdasal, humingi ng tawad sa Diyos kasi na-desecrate ang simbahan. So kailangan siyang i-sanctify uli. No? Kaya natakot siya, kinabahan. At nung pinuntahan niya yung Blessed Sacrament Chapel, laking gulat niya at laking pasasalamat niya nung makita niya yung Blessed Sacrament, yung tinapay, yung hostia, yung katawan ni Jesus na nanduroon. Kaya ang sabi niya, ay salamat, Diyos ko salamat po. Ang ninakaw lang ng magnanakaw ay yung lalagyan at iniwan niya ang tunay na kayamanan. Ninakaw lang ang lalagyan, iniwan ang tunay na kayamanan. So ang tunay na kayamanan pala ay hindi yung kumikinang na monstrance na may mga diamante-diamante pa. Ang tunay na kayamanan ay yung banal na sakramento, katawan ni Jesus, presensya ni Jesus, doon mismo sa Blessed Sacrament Chapel, na tinatanggap ninyo araw-araw, linggo-linggo sa tuwing kayo'y nagsisimba. You are receiving the greatest treasure not only on earth, in heaven, and in the universe. Imagine that, no? This is more than winning the lottery. This is more than your salary. This is more than whatever you have achieved in life. Receiving the body of Christ. No? Kaya nga, kailangan lang na ipagdiwang ang Corpus Christi, katawan ni Jesus. Pero bakit natin pinagdiriwang yung body of Christ? What is in that body that we can imitate or look up to? Kasi tayo, pag sinabi ang body, ano ang unang pumapasok sa isip natin kapag tumingin tayo sa body? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, ano ang body niya? Is it a beautiful body? Is it a sexy body? Is it a healthy body? Is it a strong body? Is it a macho body? May masel-masel? Ako, isa lang ang abs ko, kaya ab lang ang tawag namin. Isang malaking ab lang nandito sa harap. Kaya hindi beautiful ang body ko sa mundo ng Mr. Universe. No? But when we look at
a body, ang iniisip natin na beautiful body ay sexy, healthy, strong. But let me tell you a story of a beautiful body. Nadistino ho ako sa isang malayong probinsya, di naman malayo, na maraming mga mangingisda, maraming mga nag-aalaga ng fish ponds, magsasaka. Isang araw tinawag ako para mag-anointing of the sick. At nung nag-a-anoint ako ng sick, pagpasok ko doon sa bahay, nakita ko ang isang matandang lalaki na ang katawan niya ay baluktot na. Ang mga kamay niya ay hindi na niya maidiretso. Ang pisngi niya ay humpak na. Wala nang laman. Ang katawan niya ay halos tuyo. Butot balat na siya. Nakahiga siya. Nakabaluktot. Naghihingalo. Puting-puti ang buhok. Pero yung mga tao na nakapaligid sa kanya, umiiyak lahat. Umiiyak. Sabi ko sa kanila pagkatapos kong pahiran ng langis, ano nyo po yung matandang may sakit? Sabi nila, tatay po namin yan. At sabi ng mga ibang nandun din, uncle po namin yan. Mga pamangkin po kami. Sabi ko, bakit kayo umiiyak? Kasi po, nung buhay po ang tatay namin, siya po ay nangingisda, araw-gabi, laging nakababad sa tubig, laging humihila ng lambat, laging nagbabangka sa laot, laging nagdadala ng isda sa palengke, nagbebenta ng isda sa mga fish dealers. Hindi na niya naasikaso ang katawan niya. Hindi niya nabigyang pahinga ang katawan niya. Trabaho, sakripisyo, ibinigay ang lahat para po kami makapag-aral. Kaya lahat po kami may magandang buhay ngayon, nakapag-aral. May magandang trabaho, may magandang business. Kaya po kami nalulungkot dahil ang katawan niya ay tanda ng kanyang pagmamahal sa amin. Kaya nung nilingon ko uli yung matanda na tatay na may sakit, hindi ko na nakita sa kanya ang katawan na baluktot. Hindi ko nakita sa kanya ang mga daliring halos hindi na maituwid. Hindi ko na nakita sa kanya ang humpak na pisngi. Hindi ko nakita sa katawan niya ang butot balat. Nakita ko sa kanya ang pinakamagandang katawan na nakikita natin araw-araw sa krus. The most beautiful body is the body that is broken, wasted, offered, sacrificed, given, so that others may be given life. Kaya nga yung body, no? B-O-D-Y, broken, pinaghati-hati. O, offered, ibinigay, ipinamahagi. D, distributed, no? Hindi sinarili, ibinigay. Y, yielded, isinuko, o yield, namunga, no? Yun ang magandang katawan. Body, even though wasted, broken, is a beautiful body because it gave life to others. At gusto ko hong tapusin ang homiling ito na maraming beses ko nang binanggit ng paulit-ulit ang isang kasabihan na sinabi ng isang magaling na professor sa Ateneo, si Mr. Onofre Pagsanhan, o tinatawag nilang Sir Pagsi. Kasi sabi po niya, naka-live pala ako, pwede ba mag-comment? Sabi niya, ang buhay ay parang toothpaste. Ang buhay ay parang toothpaste.
magiging ganap lamang kapag ito ay inipit, pinilipit, at sinungkit-sungkit. Ang buhay ay parang toothpaste. Magiging ganap lamang kapag ito ay inipit, pinilipit, sinungkit-sungkit. Ang toothpaste na nakadisplay sa istante, dekorasyon lang yon. Pero kapag inipit-ipit mo na, pinilipit-lipit mo na, sinungkit-sungkit hanggang lumabas ang lahat ng laman niya, yun ang totoong toothpaste. Yun yung ganap na toothpaste. So ang buhay daw ay parang ganon. Kapag naranasan mo ng naipit ka na ng todo, pinilipit ka na ng lubusan, sinungkit-sungkit na ang lahat ng meron sa iyo at naibigay mo na, ganap na ang buhay mo. Kaya tingnan ninyo ang mga magulang na halos bumaluktot na ang kanilang likod, masunog na ang kanilang balat, bumaluktot na ang kanilang mga daliri, magkakalyo na ang mga paa at kamay, ang kanilang mga mukha. Minsan, hindi na nila maalagaan. Yan ang mga beautiful body. If you see your parents, grandparents, or those who have body that are broken, wasted, and seemingly not beautiful anymore in the eyes of the world, but in the eyes of God, that is the most beautiful body. So mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng Corpus Christi, katawan at dugo ni Kristo, ang kanyang katawan na nakabayubay sa krus, ang pinakamagandang katawan. Pero hindi lang siya nakadisplay doon. Tinatanggap natin siya sa tuwing tayo'y tumatanggap ng banal na sakramento. At kapag tinatanggap natin siya, ang paanyaya niya, sana maging maganda rin ang katawan natin. Maging beautiful din ang body natin. So, let me ask you once again, do you have a beautiful body? Yes. Amen, kung yes ang sagot. Palakpakan natin ang Panginoon. Magsitayo tayo lahat, ipahayag natin ang ating pananalig.